So yan mga ka-e-bike, may i-repair tayo na motor hub, 3000 watts na power saver. So yan siya mga ka-e-bike. So ang problema nito, sira daw yung hall sensor niya dito sa loob ng motor niya. So try natin muna siyang i-tester dito sa pinaka hall sensor niya kung sira ba talaga yung hall sensor niya. Okay? So ayan mga ka-e-bike, i-tester natin yung hall sensor ng motor na to. Tingnan natin kung sira nga talaga to. Kailangan may ano to mga ka-e-bike, may reading dito sa tester na to. So try muna natin yung phase wire nya kung may continuity. So lagay lang natin yung tester dito. Yan. So good yung phase wire nya. So dito naman mga ka-e-bike sa kulay black, kabit naman natin yung red naman. So subukan naman natin siya, baliktarin. So dito naman sa dilaw, tingnan natin So yan siya 0.6 siya mga ka-e-bike. So dito naman 1.8. So 12.23. So pumapalo pa siya ng pataas itong tester natin. So ibig sabihin niya mga ka-e-bike, itong hall sensor niya dito sa pinaka motor niya, so may problema na yung pinaka hall sensor niya. Kaya kailangan palitan na siya ng bago. So itong power saver to mga ka-e-bike, lahat ng power saver may board siya mga ka-e-bike. Pagka WP naman, wala siyang board. Okay? So ito na yung hall sensor natin dito. Ayan siya mga ka-e-bike. So papalitan natin ng bagong hall sensor yan. So pagka nagbaklas tayo mga ka-e-bike ng sa hall sensor natin, so huwag tayo magbabaklas dito sa side na to na may wire. So kailangan dito tayo magbaklas sa kabila, yung may brake drum or may brake pad. So ito siya mga ka-e-bike. So dito tayo magbabaklas. Tapos pag nabaklas na natin to, ipipress lang natin siya ng maigi para umangat yung pinakamotor niya. Kailangan lang natin to tanggalin, itong tornilyo na to, para itong pinaka bakal na to maiiwan dun sa loob. Okay? So gagamitan natin siya ng puller. So ito siya. Okay? So kailangan bago natin lagyan to ng ganito mga ka-e-bike, baklasin muna natin tong lahat ng tornilyo dito sa side nya. Kailangan muna natin baklasin yan. Okay? So babaklasin muna natin siya. So bibilisan ko muna yung video mga ka-e-bike para mabaklas ko tong pinaka tornilyo nya. So ayan na mga ka-e-bike, pagka nabaklas na natin tong lahat ng tornilyo nya dito. So ang gagawin naman natin, tatanggalin muna natin tong bracket ng para sa caliper nya. Yan. Tanggalin muna natin. So kapag natanggal na natin yung pinaka bracket ng caliper natin, so mag-iiwan lang tayo ng isa dito. Iwan lang natin to. Yan. Para hindi dumulas yung pinaka puller natin. Tapos ikakabit natin yan dito. So adjust lang natin to pataas. Yan. Tapos lagay natin dito sa loob, sa side. So kailangan balance siya mga ka-e-bike.
Yan. So kapag ganito na siya mga ka-e-bike, yan, kailangan nakabalance siya mga ka-e-bike. Nakatama siya talaga, nakasentro siya. So kapag ganyan na siya, ang gagawin nyo, hihigpitan nyo naman yan pababa. So kuha lang kayo ng katala, higpitan nyo ng pababa para umangat yung pinaka cover nito ng hub natin. Okay. So yan, pumitik na siya mga ka-e-bike. So yan na siya mga ka-e-bike, tanggal na siya. So ang gagawin nyo naman dyan, kapag maluwag na to mga ka-e-bike, so tatanggalin nyo na to, yung pinaka bolt nya. Yan, tanggalin nyo na. Tapos ito, hugutin nyo na to. So ito na siya mga ka-e-bike. So medyo mabasa siya. Ayan o. Yan, basa na siya o. So pagka once na natanggal nyo na to, itong pinaka cover nya, ang gagawin nyo naman dito mga ka-e-bike, ito kailangan yung i-press naman to para matanggal yung pinaka hall sensor nya dito. So ito yung sinasabi ko na may board siya mga ka-e-bike pagka watts na power saver siya. Okay, yan. So kailangan i-press nyo to pag ganun, pabagsak mga ka-e-bike. So wag nyo ibabagsak sa mga semento mga ka-e-bike. So kapag once na binagsak nyo, kailangan yung nandun sa may likuran nya, so dito huwag nyo tatanggalin yung pinaka bolt nya. So i-adjust nyo pataas yung pinaka bolt nya, yan, para hindi magkaroon ng problema yung dinadaanan ng bolt nya dito sa mismong pinaka bakal nya. Okay, so kailangan nyo lang ng i-press. So ipipress muna natin to sa labas mga ka-e-bike. So ito na siya mga ka-e-bike, natanggal ko na siya. So, na-i-press ko na doon sa labas dahil hindi naman ako pwedeng mag-press dito, gawa ng tiles kasi to, baka mabasag. So, ito na siya mga ka-e-bike. Pagka nahugot na natin, so, check natin yung pinaka-dynamo nya. So, tinan nyo yung pinaka sa dynamo nya. Dahil ito, pinasok na ng tubig. Ayan o, may tubig na siya. So, kinalawang siya. So kailangan linisin natin to. So yung iba nakikita ko pagka once na naglilinis nito, suka yung ginagamit nila para matanggal. Pwede naman yung liha na manipis, 1,000 or 2,000. So lihain nyo lang to ng konti para matanggal lang yung pinakakalawang, pati dito nya sa magnet. Yan. So kailangan linisin ko muna to bago ko palitan ng hall sensor nya. So ito yung hall sensor nya mga ka-e-bike. Ayun, itong tatlo yan, kailangan kong baklasin yan. So itong pandikit na to, yung pinaka silicone nya, so mayroon naman ako nyan, itong silicone nya. Yan, kailangan ko muna tong linisin bago ko kabitan ng bagong hall sensor mga ka-e-bike. Yan. So yan na mga ka-e-bike, nilinis ko na siya ng W40. So yan, bumalik na to sa dati niya, yung pinaka magnet niya dito. So nisprayan ko muna siya ng W40, binabad ko muna siya ng mga 5 to 10 minutes bago ko siya nilihan ng 1,000. Yan, so malinis na siya. Okay, tapos dito naman sa pinaka motor niya, yan. So yung iba hindi na masyadong natanggal ng liha. Ito, ginawa ko naman, binabad ko naman to ng W40. Inisprayan ko muna siya ng W40. So mga 5 to 10 minutes din. Pinalambot ko muna yung kalawang niya. So kanina napansin nyo naman kung gaano kakapal yung kalawang niya. So kulay itim na talaga to. Pati yung pinaka magnet niya.
So yan, tinira ko rin siya ng 1,000. So same lang siya doon sa pinaka magnet niya, tapos dito. Okay, so yan, malinis na siya. So itong natitira na to, so wala namang problema to mga ka-e-bike. Pwede nyo naman tong lihain, pwede naman hindi. So kailangan tiyaga lang pagliliha dito para bumalik siya sa dati, parang kagaya nito mga ka-e-bike. Okay, so kailangan pagka once na niliha nyo to, kailangan dahan-dahan lang mga ka-e-bike. So wag nyong tatamaan yung pinaka coil nya. Okay, so pagka once na nasira yung coil nya, so sira na yung pinaka wiring nito. So hindi naman pwedeng idugtong yun. So hindi ko pa sure kung pwede siyang idugtong o hindi. Yan, so ang gagawin ko na lang dito mga ka-e-bike, ayan na, pinapainit ko na yung panghinang ko. Tapos ito, tatanggalin ko na yung pinaka hall sensor nya. So kailangan matanggal ko tong hall sensor nya. So yan, ito yung hall sensor nya, tatlo. So kailangan pagka once na tinanggal nyo itong mga ka-e-bike, itong hall sensor nyang tatlo na to, kailangan linisin nyo maigi itong pinakabutas nya. So tanggalin nyo yung mga tira-tira nya, para pagka once na pinasok nyo yung bagong hall sensor nyo, hindi siya masikip. Dahil pagka once na masikip siya, baka masira lang yung ikakabit nyo na bagong hall sensor. So kailangan linisin nyo maigi to, itong ano nya, pinakabutas. So ito, sisirain na talaga to, masisira na talaga to. So yan, putol na pala to. Ayan, yan siya mga ka-e-bike. So yan lang ang advice ko mga ka-e-bike ha. Pag once na tinanggal nyo, kailangan linisin nyo maigi yung pinaka butas nito, para hindi siya masikip dun sa bagong ilalagay nyo. Tapos pagka once na yung bago pala mga ka-e-bike na hall sensor nyo, pagka once na nilagay nyo na, so patakan nyo siya ng mighty band para hindi siya kumalas. Itong tatlo na to, patakan nyo siya ng mighty band para dumikit siya maigi. Yan, pagka once na dumikit na siya, so ito naman yung silicone na to, dikitan nyo rin ng silicone. Lagay nyo muna itong cover nya sa baba bago nyo lagyan ng silicone. Okay, so patuyuin nyo muna mga 2 hours, mga ganun, para dikit na dikit talaga yung silicone. Ayan, so ito na siya mga ka-e-bike, natanggal ko na yung dati niyang hall sensor. Ayan, so ito yung dati niyang hall sensor. Tapos yung pinakabutas niya dito, ayan siya. Tapos dito sa gitna, tapos ito. So kailangan linisin nyo maigi ito mga ka-e-bike, para pagka once na pinasok nyo itong bagong hall sensor nya, so ganyan siya. Kailangan pasok na pasok talaga siya. Ayan, so nakaganito yung paglagay ng hall sensor nya mga ka-e-bike. So yung itong number nya na, so dapat naka ano yan sa taas, dahil ito yung babasahin ng magnet dito. Okay, so kailangan i-ano nyo yan. Saka hindi nyo naman pwedeng baliktarin yung mga ka-e-bike pagka once na binaliktad nyo. Pagka once na nabaliktad naman yan, hindi naman basa-basa at papasok to eh. Yan o, dahil itong pinakabutas nya may guide naman yan, may guide yan dito. Yan siya. Yan. Tapos pagka once na pumasok na yan mga ka-e-bike, dikitan nyo siya ng mighty band. So patakan nyo lang ng konting mighty band dito sa taas, pati dito. Saka nyo tanggalin yung stock nya. So kailangan pag tinanggal nyo tong stock nya na to, so tandaan nyo na lang kung saan yung negative, positive. So may ano naman yan, negative, positive. Tapos dito sa A, B, C, so ito yung A, dilaw siya. Tapos yung B, kulay blue. Yung C, kulay green. Yan, dapat nakaganyan siya mga ka-e-bike.
So ito na siya mga ka-e-bike, na idikit ko na dito sa pinakaloob niya. So nilagyan ko siya ng mighty band para hindi siya mahugot. Yan, oh. So matibay na yan. Tapos tinanggal ko yung silicone naman dito sa stock niya. Yan. So kung ano yung dati niya, ganun din yung gagawin ko dito sa bago na hole sensor niya. So kailangan tanggalin ko to, yung pagkahinang nito, tapos ididikit ko naman dito sa bagong hole sensor niya. Ayan, bago ko siya lagyan ng silicone. So ito na siya mga ka-e-bike, na-tap ko na yung wiring ng hole sensor niya dito sa bagong hole sensor niya na kinabit ko. So ito na siya mga ka-e-bike, positive, negative, tapos yung kulay dilaw, blue saka green. Okay, so yan siya. So kailangan i-tester muna natin siya kung okay na yung hole sensor na to mga ka-e-bike. Kailangan magre-reading to ng 2 points pataas. So ganun din ang gagawin ulit natin. Yung positive, so ito yung positive natin ng galing sa tester natin, ikabit natin dito sa negative ng hole sensor natin, ito. Tapos i-tester naman natin yung wiring ng hole sensor natin, yung green, blue saka yellow. So ito siya mga ka-e-bike. So kailangan i-tester natin to. Ayan. So subukan muna natin sa green. Yun, 2.2. Tapos yellow. Yun, 2.2 din. Tapos yung blue. Yan, 2.2 din siya mga ka-e-bike. Okay? So ibig sabihin yan, okay na tong hole sensor niya mga ka-e-bike. So ang kailangan lang natin diyan, pag natapos na natin dito mga ka-e-bike, ibabalik natin tong pinaka cover niya. So ito siya, babalik natin yan dito. Tapos tutupuin natin tong hole sensor natin. Tandahan lang mga ka-e-bike para hindi siya masira bago natin siya dikitan ng silicone. So ito na siya mga ka-e-bike, na ilagay ko na yung pinaka cover niya. So ito siya. Tapos na-press ko na rin to ng pababa. So pagkawas na ipipress niyo yung mga ka-e-bike pababa, kailangan alalayan niyo yung hole sensor na hindi siya matatanggal o mapuputol. Kasi pagkawas na ipipress niyo lang ng bigla-bigla, baka mamaya matanggal yung hole sensor niya dito or dito. Okay? So kailangan alalayan nyo lang. So pagkawas na press nyo na yan, okay na siya, nakabit nyo na yung pinaka cover. So lagyan nyo ulit siya ng cable tire para hindi siya umangat. Tapos kailangan i-check nyo rin yung pagkahinang nyo kung matibay siya. Okay? So yan, pagkawas na natapos na natin to mga ka-e-bike, itong step na to. So ito na yung last na ilalagay natin, yung silicone niya, yung kagaya nito. So kailangan natin siya ng dikitan ng silicone dito sa pinaka board niya para hindi siya dumikit dito sa pinaka
kaha niya. Okay? So, kailangan muna natin ito dikitan. Dikitan muna natin siya. Tapos, patuyuin muna natin siya mga ka-e-bike bago natin ikabit dito sa loob. Yan. So, yan na mga ka-e-bike. After 3 hours. So, tuyo na siya. Yung nilagay ko na silicone. Yan. So, check natin. Dito yung sa hall sensor niya. Yan. So, okay na siya mga ka-e-bike. Tuyo na siya. Tapos ang ginawa ko naman dito, nilagyan ko siya ng konting oil. Yan. Pati dito niya sa side. Para pagka once na pinasok ko tapos inikot siya. So maganda yung pagka pre-wheel niya mga ka-e-bike. Okay? So ngayon ibabalik ko na to mga ka-e-bike dito. Tapos ipi-pre-wheel ko muna siya. Pag maganda yung pre-wheel niya, so okay yung pagkakabit ko mga ka-e-bike. Tapos i-tester ko naman tong wiring niya, yung phase wire niya, tapos yung sa hall sensor niya. Okay, so ikakabit ko muna siya mga ka-e-bike. So ito na siya mga ka-e-bike, na ibalik ko na yung pinaka cover niya. Tapos nilagyan ko siya ng silicone gasket para hindi siya pasukin ng tubig. So napakahirap ibalik yung ano niya, yung pinaka cover. So ito yung pinampukpok ko para ma-press yung pinaka bulitas niya dito mga ka-e-bike sa loob. So hindi siya basta-basta nakakapasok kanina gawa ng sobrang sikip. Kaya yan, pinilit ko na lang siya para makapasok siya. So okay na siya. Tapos yung pinaka mga tornilyo niya dito, so mahigpit na po yan. Ngayon itatry natin siya kung may pre-wheel siya. Kailangan paikutin natin siya mga ka-e-bike kung maganda yung pagka pre-wheel niya. Kuha lang tayo ng katala. Yan. Yan siya. So ang ganda ng pre-wheel niya. Hindi na siya kagaya kanina na hindi ko pa siya binabaklas. So napakatigas gawa po ng yung doon sa pinaka dynamo niya, tapos yung magnet niya. So nakita niyo naman kanina mga ka-e-bike, grabe yung ano niya sa kalawang. Tapos ano siya, may tubig siya sa loob. So hindi naman siya ganun karami yung tubig niya, pero yun yung purpose niya na nagkakaroon siya ng kalawang doon sa pinaka dynamo niya tapos sa magnet. Kaya nawawalan siya ng pre-wheel, magiging matigas siya, maganit siya masyado. Kaya yan, okay na siya, maganda na yung pagka pre-wheel niya. So ang gagawin ko na lang dyan mga ka-e-bike, ibabalik ko na lang yung ito niya, mga bracket niya, mga tornilyo niya. Tapos i-tester ko yung pinaka ano niya, hall sensor niya. So itong wire niya, yung phase wire niya, saka yung hall sensor. So ito na lang yung last na gagawin ko para maikabit na ng kasama ko to bukas. Okay, so ito na siya mga ka-e-bike, tapos na. Ayan, so pre-wheel natin siya. Ayan o, madali na siyang ikutin mga ka-e-bike. Ayan, ganda ng pagka pre-wheel niya. So ito na lang yung pinaka last. Tester natin yung phase wire niya saka yung hall sensor niya mga ka-e-bike. Yan. So dito muna tayo sa phase wire niya. I-tester natin yung phase wire. Yan, para makita nyo. Good. Okay. Dito naman sa kabila. Yan, okay siya mga ka-e-bike. So dito naman sa hall sensor na in-install ko sa kanya, bagong hall sensor. So check natin siya. So ganun pa rin mga ka-e-bike, yung positive ilagay natin sa negative. Ayan. Tapos i-tester natin yung tatlong wire, yung green, yellow,
saka blue. Yan. Yun. Meron siya. Good. Yun. Good. Yan. So, okay na siya mga ka-e-bike. So, yan mga ka-e-bike, tapos na. So, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel mga ka-e-bike. So, thank you po mga ka-e-bike.